Epson L5590. So, ang problema nito pag binuksan siya, ayan, lilitaw yung ganitong error. Ayan, the maintenance box is at the end of its service life. Ayan, so, sa computer, ayan, ganyan din yung lilitaw. Replace the maintenance box. Ayan. So, yung maintenance box kasi nito, parang sa mga Epson 3110, yun yung pinaka waste ink pad niya. Kapag nag-cleaning tayo, dun pumapasok yung ink na excess. So, dun niya dinidrain yung mismong ink. So, makikita natin yun dito sa likod. Yan, parang sa mga Epson 3110 din. So, ang kailangan kasing palitan dito yung mismong waste ink pad niya. Hindi siya kasi kagaya ng mga L3110 na meron siyang program sa computer na pwede mo siyang i-reset. So, kailangan talagang palitan yung mismong maintenance box niya. So, yung maintenance box niya, ganito yung itsura niya. So, ito yung replacement lang to. Yan, yung maintenance box kasi niya, meron siyang chip. Di kagaya ng mga dating L3110, wala siyang chip. Ito kasing chip na ito, parang may reading yan. Nakikita niya kung puno na yung mismong waste ink pad. Yan, yung chip na ito yung nagre-read. So, yung iba, ito lang pinapalitan. Pwede naman kasi ito yung palitan. O pwedeng isang buo na lang na ganito para hindi kayo mahirapan. Kasi mas mahirap kasi pagka ito ang papalitan lang. Yan, itong buo na ito, isasalpak nyo lang ito dun sa likod. Yan. So, yung iba, meron ding dinidikit dito na parang gadget. Kinoconnect nila dito para ma-reset siya. So, kahit na yung original na maintenance box, magagamit nyo pa rin kasi i-reset niya yung mismong chip. Yan. Pero, yung iba, ito na lang talaga binibili para isang salpak na lang. So, dito sa likod siya makikita. Sa likod ng printer. So, ang gagawin natin, i-off muna natin yung mismong printer. Yan. Tapos, bubuksan natin yung nasa likuran. So, kailangan nyo ng flat screwdriver. So, bubuksan natin siya. Yan. So, pag nabuksan na natin siya, natanggal na yung pinaka-screw na luwagan. Tulak natin pa kanan. Yan. So, tanggal na yung takip. Makikita nyo na yung mismong maintenance box. Yan. So, para matanggal itong maintenance box, huhugutin lang siya. Yun. Yan. So, mapapansin nyo dito sa maintenance box, maitim na siya. So, madami na talaga siyang ink. Medyo mabigat na din siya. Kaya, yung chip na to, nire-read niya na marami na o mapupuno na yung mismong ink sa loob. Kasi pagka puno na to at hindi na reading ng chip, magli-leak kasi dito eh. Yan, tulad nito, nag-leak ito. Yung dati kasi nakalagay dito yung 3110 sa lugar na ito. Nag-leak yung 3110 kasi yun ay pwedeng i-reset. Pag ni-reset kasi yun tapos hindi naman pinalitan yung waste ink pad, magli-leak talaga siya. Pero ito, kailangan talagang palitan yung mismong chip niya para ma-reset. Yan. So, ito yung bago. Ayan, kulay puti pa siya, wala pa siyang ink. Para mailagay natin to, i-align lang natin siya. Yan. Tapos itutulak. Yan. Pag nag-click na siya, okay na siya. Tapos ibabalik natin yung takip niya. Tutulak lang natin. Yan. Tapos i-screw natin ulit dito sa likod. Yan. So pag nasikipan na natin yung screw, naisara na natin, check natin ngayon kung wala na yung error niya. Ayan, buksan natin siya.
Yan, so nawala na yung error niya. Yan, machi-check nyo kung gaano na kasi karami yung mismong ink dun sa maintenance box dito sa setting niya. May setting kasi ito dito sa home. Yan, so i-click nyo lang yung next. Yun sa settings. Yan, sa maintenance. Tapos check nyo yung pinaka maintenance box service life. Okay nyo siya. Yan, so makikita nyo wala pa siyang laman. Magkakaroon kasi ng itim yan kung hanggang saan na yung pinakalaman ng maintenance box o yung waste ink pad na tinatawag. Yan, so dahil bago siya, wala pa siyang laman. Yan. Yan, so okay na tong ating LD5590. So pag ganun yung problema nyo, ito lang yung kailangang palitan. Yan, so nasa comment section yung link nito kung gusto nyong bilhin yung pinaka replacement lang nito.